Sa kwentong ito matutuklasan natin ang lihim na takot ng isang pamilya sa isang nilalang na hindi mo akalain ay totoo ang manananggal. Isang kwento ng pag-iingat at pag-aalala na nagugat sa karanasan ng isang lolo na nakaharap ang nakakatakot na nilalang na ito sa dilim ng gabi. Habang binabalikan ang nakaraan, isang apo ang nagpasya na alamin ang katotohanan sa likod ng mga bulong at anino sa kanilang paligid. Samahan niyo ako sa paglalakbay na ito kung saan ang liwanag ng lampara ang magiging tanging sandata laban sa mga nilalang ng dilim. Ako po si Jessa. May kwento ako tungkol sa lolo ko. Siguro po ay may mga makaka-relate sa inyo sa kwento namin. May mga kakilala ba kayo na takot sa gabi? Yung tipong hindi makatulog o kaya naman ay hindi makatulog ng patay ang ilaw. Yung lolo ko ganun. May mga nightlight siya sa kwarto. Hindi siya makatulog ng patay ang ilaw. Tapos lagi siyang may flashlight sa tabi ng kama niya. Kapag may naririnig siyang kaluskos sa labas ng bahay, kahit aso lang yon, ay talagang nagigising siya at nagbabantay. Kapag undas naman, hindi siya natutulog. Tapos, may mga nakasinding kandila sa bawat bintana ng bahay namin. Noon, hindi ko alam kung bakit ganun si lolo. Ang alam ko lang ay takot siya sa dilim. Tapos kapag undas, ay hindi siya natutulog. Nalaman ko lang ang dahilan nung magbinata na ako. Nakipag-inuman ako sa mga pinsan ko. Tapos napag-usapan namin si lolo. Sabi ng isa kong pinsan, may karanasan daw si lolo sa isang manananggal. Bata pa raw si lolo noon, naglalakad siya sa bukirin ng gabi. Nakita raw niya yung manananggal, nakatalikod daw ito at may kinakaing tao. Nakaligtas si lolo dahil sa maliksi siyang tumakbo. Tapos may lampara siya nadala. Nagtago raw si lolo sa ilalim ng puno at sinindihan yung lampara. Nakita raw niya yung manananggal na lumilipad sa itaas niya. Pero nung makita siya ng liwanag ng lampara, ay bigla raw itong umalis. Hanggang sa pagtanda ni lolo ay nagbabantay siya sa gabi. Natatakot siya na bumalik yung manananggal at siya naman ang kainin. Kaya lagi siyang may ilaw. Tapos kapag undas ay hindi siya natutulog at may mga nakasinding kandila sa bintana. Dahil ang sabi ni lolo, sa undas daw ay malakas ang mga manananggal. Kaya nagbabantay siya. Nung marinig ko yon ay na-curious ako. Gusto kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari kay lolo. Totoo ba na nakakita siya ng manananggal? Paano? Saan? Anong ginawa niya? Nung sumunod na undas, ay nagpasya ako na alamin ang kwento ni lolo. Naghanap ako ng mga pahiwatig sa bahay. Baka sakali na may maisulat siya tungkol sa manananggal na nakita niya. Pumunta ako sa attic, inisaysa ko yung mga gamit doon. Mabuti na lang at may nakita akong journal. Hindi ko alam kung kay lolo ba yon o sa tatay niya. Pero ang nakasulat doon ay mga kwento ng takot. Mga paraan kung paano makakaiwas sa manananggal. Tapos may nakita rin akong lumang lampara. Siguro yun yung lampara na ginamit ni lolo para takutin yung manananggal. Sabi ng isa kong pinsan, yung bukirin daw na tinutukoy ni lolo ay yung dating lupa ng pamilya namin na nabenta na. Kinaratihan ko yung lugar na yon, puno na ng talahib. Sabi ko sa sarili ko, hindi naman siguro ako matatakot dito. Malapit lang naman sa bahay namin. Tapos may mga kapitbahay na malapit. Kapag sumigaw ako ay siguradong may makakarinig sa akin. Nung lumubog na yung araw ay naramdaman ko yung takot. Ang dilim ng lugar, parang may mga matang nakatingin sa akin. Naglakad-lakad ako. Naghahanap ng kahit anong pahiwatig na may manananggal nga sa lugar na yon. Wala naman. Hanggang sa makarinig ako ng mga bulong. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi. Pero parang galing sa lahat ng direksyon yung mga boses. Tapos may narinig akong rustling ng pakpak. Parang pakpak ng paniki, pero mas malakas. Hindi ko na hinintay na makita pa yung manananggal. Sinindihan ko yung lampara na dala ko.
Nakita ko yung manananggal na nakatayo sa isang sanga ng puno. Nakatitig siya sa akin tapos lumipad siya paalis. Nung makauwi ako, ay nakita ko si Lolo na umiiyak. Sabi niya, nakakita raw ako ng manananggal. Nagulat ako kasi hindi ko naman sinabi sa kanya kung saan ako pupunta. Sabi ni Lolo, ganoon din daw yung nangyari sa kanya nung una siyang makakita ng manananggal. May kinakaing tao raw yung manananggal nung makita niya. Nagtago siya sa ilalim ng puno at sinindihan yung lampara. Nakita raw niya yung manananggal na lumilipad sa itaas niya. Pero nung makita siya ng liwanag ng lampara ay bigla raw itong umalis. Kaya lagi siyang may ilaw sa gabi dahil natatakot siya na balikan siya ng manananggal. Si Lola naman nagbigay sa akin ng mga kandila. Sabi niya nung mag-asawa sila ni Lolo ay naririnig rin niya yung mga bulong sa gabi. Pero hindi niya sinasabi kay Lolo dahil natatakot siya na baka hindi siya paniwalaan. Nung sabihin niya kay Lolo ay doon lang niya nalaman ang tungkol sa manananggal. Nagbigay rin si Lola ng langis at asin. Sabi niya kapag narinig ko raw yung mga bulong, ay maglagay ako ng langis sa tenga ko. Tapos magtapon ng asin sa paligid ng bahay. Matapos mamatay si Lolo, ako na yung nagbabantay sa bahay. Hindi ako natutulog sa gabi. Lagi akong may nakasinding ilaw. Kapag undas naman, ay may mga nakasinding kandila sa bintana. Lagi kong dala yung lampara ni Lolo. Lagi rin akong may dalang asin at langis. Sa tuwing undas ay naririnig ko yung mga bulong. Pero hindi ako natatakot. Alam ko kung paano sila lalabanan. Handa akong protektahan ang pamilya ko sa manananggal na minsang nagdulot ng takot kay Lolo. Sa kwentong ito natutunan natin na minsan ang liwanag ay ang tanging sandata laban sa dilim. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa susunod na upload, mag-ingat sa mga anino sa dilim.